Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang isang sobrang romantikong pelikula. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na nagkaroon ng relasyon sa ama ng kanyang boyfriend. Ang mga nangyari sa pagitan ng tatlong ito ay unti-unting mabubunyag habang umuusad ang kwento. Kaya simulan na natin ang kwento ng isang batang babaeng puno ng pagnanasa. Sa simula ng pelikula, makikilala natin si Johnny na nasa army training. Gwapo siya at hanatang maraming naaakit sa kanya. Pagkatapos ng training habang bumabalik na ang lahat sa kanilang mga kwarto, sinabi ni Johnny sa kaibigan niya, "In love ako sa babaeng kasama ko kung saan ako nakatira. Gusto ko na siyang pakasalan pero natatakot akong baka tanggihan niya ako." Napatawa ang kaibigan niya at sinabing, "Bro, sobrang gwapo mo para tanggihan ka ng kahit sino." Pagkatapos makikita natin si Johnny sa bahay kasama ang kanyang girlfriend na si Luna. Matagal na silang hindi nagkita kaya nagluto si Luna ng paborito niyang ulam. Lumuhad si Johnny at nag-propose sa kanya at agad namang sumagot ng oo si Luna. Pareho silang sobrang saya at ang kasayahan nila ay nauwi sa kaunting lambingan at asaran. Kinabukasan ng umaga habang paalis na si Johnny papuntang trabaho, tumawag ang ospital. Na-ospital daw ang kanyang ama na bigla si Johnny at agad niyang sinabi kay Luna. Sinabi ni Luna, puntahan mo siya. Pero tumanggi si Johnny at sinabing hindi maganda ang relasyon namin ng tatay ko. Mahinahon siyang sinagot ni Luna pero ama mo pa rin siya. Dapat mo pa rin siyang dalawin. Sa huli, pumayag si Johnny at pumunta sa ospital. Ang pangalan ng ama niya ay Lucas. Pagdating niya doon, nalaman niyang ligtas na si Lucas. Pero kailangan itong uminom ng gamot at may mag-alaga sa kanya palagi. Dahil mag-isa lang si Lucas sa bahay, ininungkahi ni Luna na sila na lang ang tumira doon at alagaan siya. Doon din pinaalam sa pelikula na si Luna pala ay isang nurse kaya perpekto siya para sa sitwasyong iyon. Pumayag si Johnny at dinala nila si Lucas sa bahay nito. Si Lucas ay isang negosyante at napakayaman. Napamangha si Luna. Hindi niya akalaing mayaman pala ang ama ni Johnny. Magsisimula na silang tatlong magsama sa iisang bahay. Si Luna at Johnny ang nag-aalaga at nag-aasikaso ng lahat. Kinabukasan, lumabas si Luna para bumili ng mga gulay. Pagbalik niya, inilagay niya ang mga ito sa kusina bago pumasok sa trabaho. Maya-maya, tinangka ni Lucas na tumulong at buhatin ang mga gulay. Pero nadulas siya at nabagsak ang cellphone ni Johnny. Nagalit si Johnny at nagalit siya sa ama niya. Nakita ni Luna ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Luna sa kwarto ni Johnny at mahina nitong sinabi, "Hindi mo dapat sigawan ng tatay mo. Kung masira ang cellphone mo, pwede mo yung ayusin. Pero kung mawala ang ama mo, hindi mo na mababawi yun." Napabuntong hininga si Johnny at sinabing hindi mo alam kung anong klaseng tao siya. Namatay si mama sa car accident noong bata pa ako at kahit noon pera lang ang iniintindi niya. Hindi niya kami binigyan ng oras. Sumagot si Luna, "Kailangan mo ng pakawalan yang galit. Tapos na ang nakaraan. Gusto kong gumaon ng pamilya kasama ka. At para magawa yon, kailangan nating mamuhay ng payapa." Narinig ni Lucas ang lahat. Kinabukasan, nakita si Johnny na nag-iisa. Malalim ang iniisip. Lumapit si Lucas at nagsabing, "Anak, mahal ko ang nanay mo. Higit sa kahit ano. Noong namatay siya, nag-iba ang mundo ko. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho dahil yun lang ang paraan kong matakasan ng sakit. Gusto ko lang sanang maibigay sa inyo ang maginhawang buhay." Pagkarinig noon, nagsisi si Johnny sa paraan ng pagtrato niya sa ama. Napaluha siya at niyakap si Lucas. Mula noon, gumanda na ang samahan nila. Makikita sila kinabukasan na magkakasama sa almusal para ang tunay na masayang pamilya. Binigyan ni Lucas ng pera si Johnny para makatulong sa bahay na pinapatayo nila ni Luna. Naantik si Luna sa ginawa ng biyanan niya. Ilang araw ang lumipas. Bumalik si Johnny sa military duty. Tinipon sila ng kanilang official at sinabing may mga kalaban na pumasok sa border. May mga makabagong armas sila. Delikado ang misyon na ito. Baka hindi lahat sa atin ay makabalik. Umuwi muna kayo. Makipag-bonding sa pamilya. Kapag nagsimula na ang operasyon, walang uwian hanggat hindi tapos. Umuwi si Johnny at sinabi kay Luna at Lucas ang tungkol sa misyon. Pareho silang natakot sa balita. Nilapitan ni Johnny si Luna at sinabing, "Alagaan mo si Papa habang wala ako." At nung gabing iyon, nagkaroon sila ni Luna ng sariling digmaan. Pinasabugan muna niya ang kuweba ni Luna bago siya umalis para sa misyon. Kinabukasan, umalis si Johnny para sa duty niya. Lumipas ang isang linggo, nakita si Luna na nakaupo kasama ang kaibigan niya, nagkakape at nagkukwentuhan. Simula nang umalis si Johnny, bumalik na siya sa trabaho bilang nurse. Mahigit isang linggo na, sabi ni Luna niyang tawag o mensahe, wala akong natanggap kay Johnny. Sana ayos lang siya. Ngumiti ang kaibigan niya at sinabing baka abala lang siya sa misyon.
Tatawag din yan pag nagkaroon ng pagkakataon. Biglang tumawag si Johnny. Nasa gitna siya ng hubat at sobrang hina ng signal. Kaya halos hindi sila magkaintindihan bago tuluyang naputol ang linya. Makalipas ang kaunti, dumating ang isang binatang may gusto kay Luna at sinubukang manligaw. Pero agad siyang tinanggihan ni Luna. Ayaw niyang ipagkanalo si Johnny. Kinabukasan, naglilinis si Luna ng bahay nang dumating ang isang babae na nagngangalang Rhea. Si Rhea ay business partner ni Lucas at girlfriend din niya. Tiningnan ni Rhea si Luna at nagtanong sino siya. Sumagot si Lucas, iyan siya ng anak ko. Pagkatapos, dinala niya si Rhea sa taas at nagkaroon sila ng mainit na sandali. Matanda na si Lucas pero halata pa ring malakas ang apoy sa kanya. Kinabukasan, magkasamang kumakain ng almusal sina Lucas at Luna nang biglang dumating si Rhea. Naging mapaghinala ito. Iniisip na may nangyayari sa dalawa. Agad siyang nilapitan ni Lucas at mahina nitong sinabi, si Luna ay magiging manhugan ko. Paano mo naman naisip yan? Medyo kumanma si Rhea at naniwala. Sa kanya kaya nagsimulang tumulong sa bahay. Nag-iigib ng tubig mula sa matibay pang poso ni Lucas. Kinahapunan, nasa trabaho si Luna. Dumating ulit ang parehong binata. Ngayon, may dalang almusal para sa kanya. Ngumiti si Luna at mahinaong sinabi, salamat, pero hanggang magkaibigan lang tayo ha. Samantala, sa digmaan, sina Johnny at ang buong unit niya ay inatake ng kalaban. Matindi ang bakbakan, walang nakaligtas. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-ambush. Sa kanilang bahay, nag-ipon ang mga tao. Nakatayo si Lucas sa harap nila. Pinipigil ang luha at sinabing, ibinigay ng anak ko ang buhay niya para sa bansang ito at ipinagmamalaki ko siya. Pero hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Johnny kaya hindi nila magawang inibing o bigyan ng huling dasal. Nalugmok si Luna sa matinding depresyon. Lahat ng sulok ng bahay ay paalala ni Johnny. Para bang multo ng nakaraan ng bawat dingding kaya nagpasya siyang umalis. Pero pinigilan siya ni Lucas. Pakiusap, huwag kang umalis. Sabi nito ng mahina. Ayokong mawala ka rin. Napilitan si Luna na manatili. Sinubukan niyang mag-move on pero patuloy siyang binabagabag ng mga alaala ni Johnny. Isang gabi, sobra ang nainom niyang alak. Lasing na lasing siyang naglalakad sa bahay. Nakita siya ni Lucas at Ainal-alayan papunta sa kwarto. Pero sa kalaasinggan niya, nakita niya si Johnny sa mukha ni Lucas, naguluhan at puno ng lungkot. Lumapit siya rito pero marahan siyang itinulak ni Lucas palayo at iniwan ng kwarto. Kinabukasan, magkasama silang kumain ng almusal. Tahimik lang pareho. Nagpaumanhin si Luna. Pasensya na sa nangyari kagabi. Mahina niyang sabi. Sumagot si Lucas. Nalilimutan na natin yon. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nakabawi si Luna. Dahil wala ng ibang tao sa bahay, mas madalas silang magkasama ni Lucas. Isang araw, ipinakita ni Lucas ang mga litrato ni Johnny noong bata pa. Habang binubuklat niya ito, napuno ng luha ang mga mata niya. Hinawakan ni Luna ang kamay niya para dam. Ang pagdamay na yon ay naging pagiging malapit at dinlaon. Lumampas sila sa linya na hindi na nila kayang balikan. Kinaumagahan, magkasama silang tahimik na kumakain ng almusal. Mabigat ang hangin sa pagitan nila, puno ng guilt at mga salitang hindi masabi. Tumunog ang cellphone ni Luna. Tumawag ang ospital. Sinabi ng doktor na buhay si Johnny. Nagulat siya. Nabitawan ng lahat at agad na tumakbo sa ospital. Kasama si Lucas. Doon nila nakita si Johnny, payat, may pasa at mahina. Ipinaliwanag ng doktor na nadakip siya, tincture at pagkatapos ay natagpuan sa gugat ng isang mabait na taong tumulong sa kanya. Muray si Johnny pero hindi na siya ang dating siya. Kinala siya pauwi pero halatang nagbago siya dahil sa trauma. Pangulit-ulit niyang naaalala ang mga sandali ng pagpapahirap at madalas siyang nagagalit sa maliliit na bagay. Isang araw habang nag-uusap sila ni Luna ng normal, bigla siyang inatake ng panik. Parang may nakamasid sa kanya. Parang may susugod. Naunawaan ni Luna na unti-unti nang nasa Syra ang isip ni Johnny dahil sa dinanas niya. Samantala, binisita ni Rhea si Lucas. Napansin niya ang pagiging malapit ni na Lucas at Luna at nagsimulang magduda na may relasyon ng dalawa. Matagal na siyang may kutob pero lalo lang itong tumib makita niya silang magkasama. Mahigpit na sinabi ni Lucas sa kanya, Rhea, hanggang sa atin lang pero hindi pinakinggan ni Rhea ang babala niya at diretso siyang pumunta kay Johnny. Sinabi niya, niloloko ka ng asawa mo. Si Johnny na noon ay hindi na matatag at puno ng galit agad na kinuha ang baril niya. Hindi pa niya alam kung sino ang tinutukoy ni Rhea pero inisip na niya agad ang pinakamasamang posibilidad. Nakita niya ang lalaking tinutukoy ni Rhea na kinakausap si Luna. Nilapitan niya ito habang nakatutok ang baril pero agad siyang pinigilan ni Luna. Pinakalma siya at dinala pa uwi.
Kahit pagkatapos noon nanatiling galit na galit si Johnny, and gabing iyon nagpapalasing siya ng husto. Samantala, mas lalo namang nagiging malapit sina Lucas at Luna. Madalas silang magkasama, nagbibigayan ng init sa isa't isa. Nagiigim pa rin si Luna ng tubig sa lumang puso na nagsisimbing simbolo ng unti-unti nilang pagiging masyadong komportable sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, dumating si Johnny nang hindi inaasahan. Nakita niya silang nag-uusap at nagtatawanan at muling sumiklab ang hinala at galit sa kanya. Kinabukasan, naghakunan silang tatlo. Habang nagkukwento si Johnny tungkol sa kung paano siya nakaligtas sa kamay ng kalaban, paulihin niyang pinagmamasdan sina Lucas at Luna. Napansin niya muli silang nag-iigib ng tubig ng magkasama at doon niya napagtanto ang totoo. May relasyon nga ang asawa niya at ang ama niya. Uminit ang dugo ni Johnny. Sa gitna ng pagkabigla at sobrang galit, itinutok niya ang baril handang patayin ng dalawa. Pero dahil sa tindi ng sakit, pagtataksil at kaguluhan sa isip niya, bigla niyang itinapat ang baril sa sarili. Sa isang iglap, kinitil niya ang sariling buhay. Natapos ang pelikula sa nakagugulat at trahedyang eksenang iyon. Ipaalam sa akin ang opinyon mo tungkol sa pelikula sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong videos. Salamat!